Nakasamsam na naman ng milyon-milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang mga otoridad nitong nakalipas na araw. Tunghayan natin ang dagdag na detalye ni Paul Montebona. Ang ikinasang buy-bust operation sa Pagadian City ay nagresulta sa pagkakasamsam ng 3.4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang ipinagbabawal na droga sa isang mall sa Barangay San Pedro ng naturang lungsod. Nitong Huwebes, Marso 6, 2025, tumitimbang ang nasabing illegal na droga ng humigit kumulang 500 gramo. Dalawang hinihinalang tulak ng droga ang naaresto na sina Jesse Damolo Pada, 38 anyos, isang distributor ng school supplies, at Sunny Boy Amronce Fontanilla, 29 anyos, isang laborer. Pawang mga residente ng Maramag, Bukidnon at nahuli matapos umano nilang makipagtransaksyon sa isang undercover operative. Nakuha rin ang iba pang ebidensya tulad ng isang itim na kahon, isang gold tea pack na may markang Guan Yenwang, dalawang itim na plastic pack, isang brown na paper bag, budol money na may tunay na 1,000 peso bill sa ibabaw, dalawang cellphone, isang itim na Toyota Fortuner at ilang dokumento ng bank transactions. Samantala, huli rin ang dalawang babaeng sospek sa ikinasang buy-bust operations ng mga tauhan naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 4A, Special Enforcement Team 2 at Philippine National Police sa harap ng isang botika sa kahabaan ng EDSA Balintawak, southbound Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Lay, 34 anyos, babae, walang hanap buhay at residente ng Barangay Bagong Barrio, Caloocan City, at isang minor de edad na babae na residente naman ng Barangay Balonbato, Quezon City. Nakumpiska ng mga otoridad ang 5 pirasong not-tied transparent plastic bag na naglalaman ng humigit kumulang 500 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may halagang 3,400,000 piso at buy-bust money. Ang mga suspect ng dalawang magkahiwalay na anti-illegal drug operations ay parehong nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang bawala ng mga otoridad sa mga kahalintulad na modus dahil sa tiyak na kaparusahan para sa mga ito, kasabay ng pakiusap sa publiko na agad ipagbigay alam ang mga nakikitang kahina-hinalang individual, lalo pat mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad ngayong panahon ng eleksyon. Ilan sa mga pinangangambahan ang magamit ang mga kriminal at private armed groups para maghasik ng kaguluhan para sirain ang nalalapit na May 2025 midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.